Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion. Ngayong January 6. Why did God created Adam and Eve? Adam and Eve na talakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Sabi po ay, And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Sa talatang ito, makikita natin ang mismong intensyon ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Hindi na aksidente ang paglikha kay Adam at Eve, at lalong hindi ito basta para lang punuin ang mundo. May malinaw na layunin ang Diyos mula pa sa simula. At ang first teaching is to extend God's relationship to people. Unang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos sina Adam at Eve ay para palawakin ang relasyon niya sa tao. Hindi kailangan ng Diyos ng tao dahil siya ay kulang. Siya ay perpekto na. Pero nilikha niya tayo dahil gusto niya ng relasyon. Makikita natin sa Genesis na ang Diyos ay nakikipag-usap kina Adam at Eve. Kasama niya silang lumalakad, nakikinig siya at siya ay malapit sa kanila. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi distant sa Creator. Distant na Creator. Siya ay personal na Diyos. Ang second is to fill the earth with God's image. Nilikha ng Diyos sina Adam at Eve upang punuin ang mundo ng kanyang larawan. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, nilikha tayo ayon sa image at likeness ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay may kakayahang mag-isip, magmahal, magdesisyon at gumawa ng tama. Hindi lang physical ang image ng Diyos, ito ay moral, relational at spiritual. Sa pamamagitan ng buhay natin, dapat na ipapakita kung sino ang Diyos. Kaya kapag tayo ay nagmamahal, nagpapatawad at gumagawa ng mabuti, nasasalamin natin ang karakter ng Diyos. At ang last teaching is to build nations reflecting God's glory. Nilikha ang tao upang bumuo ng mga pamilya, komunidad at mga bansa na sumasalamin sa kalulhatian ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay be fruitful and multiply. Hindi lang ito tungkol sa pagdami ng tao, kundi sa paglikha ng lipunang may takot at pagsunod sa Diyos. Ang plano ng Diyos ay hindi lang individual salvation. Ang plano niya ay transformation ng buong mundo, mula pamilya hanggang kultura hanggang mga bansa. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay ng tao, ang resulta ay kaayusan, katarungan at kapayapaan. Ngayon, pag-isipan natin ito, mabubuhay ba ako ay sa dahilan kung bakit ako nilikha ng Diyos? At kung nilikha tayo para sa relasyon, kamusta na ba ang relasyon natin sa Diyos? Kung nilikha tayo para ipakita ang kanyang image, nakikita ba ang Diyos sa paraan ng ating pamumuhay? At kung nilikha tayo para magtayo ng mga pamilya at komunidad para sa kanyang kaluwalhatian, ano ang ambag natin dito? Minsan, hinahanap natin ang purpose sa trabaho, sa pera o sa achievements natin. Pero ang totoo, ang tunay na layunin natin ay nakaugat sa Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro, saka lang nagkakaroon ng direksyon ng lahat. Yun lamang po.